Sayyidina wa Nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabi amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasaan yung ano niyo? Wala, no? Yung may ganito pero walang ano. Ha? Sandali. Assalamualaikum. Merong ano? Nasaan ka na? Mashallah. Level 2 ka na, ha? Sige, walang ako ng ano. Yusuf. Abdul Malik, meron kang ganyan? Pen? Oh, pen. Hindi ball pen, ha? Pentel pen. Pentel pen? Oh. Ayan. Oh. Saan ka punta? Oh, sige. Okay, mga kapatid. Una, 1, 2, 3, 4. Kailangan natin explain yon kasi para maunawaan mabuti. Na-explain natin yon pero hindi siya detalyado. Kasi pag sinabi natin ilm, yung kaalaman na siyang pinakamahalaga na dapat malaman ng isang tao, ano yung mga kaalaman na yan? O, di ba? Kasi maraming kaalaman. Kaalaman sa mundo, kaalaman sa relihiyon. Ngayon, kung kaalaman sa relihiyon patungkol sa Islam, ano yung mga espesifiko na dapat mong alamin doon? Di ba? So una, mga kapatid, dalil, of course, pinag-uusapan natin, dalil sa Quran. Dalil sa Quran mismo, ang Allah subhanahu wa ta'ala na sinabi niya, sino makakaalala sa inyo last week? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Diba? Wastaghfir li dhanbik. Kung titignan mo, sabi ng Allah, alamin ninyo, tuklasin ninyo, na siya ang Allah na nag-iisang Diyos. Sabi ng mga pantas, ito ang dalil sa Quran na mauuna ang kaalaman bago ang gawa. Bago ang gawa. So, una, alamin mo, man huwa Allah. Yan ang dapat mong malaman. Dalil yan sa Quran. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Ya Muhammad, alamin mo na yung Panginoon na siya ang Allah. Pagkatapos nalaman mo ang Islam patungkol sa Allah, wastaghfir li dhanbik, papasok ngayon yung kilos at gawa. Wastaghfir li dhanbik, ibig sabihin, humiling ka sa kapatawaran sa Allah sa iyong mga kasalanan. Ang kasalanan na hinihiling natin sa Allah, may gawa. Hindi lang yung upo ka, nakakita ka ng haram, astagfirullah. Tapos titingin ka ulit, astagfirullah. Tumitingin ka pa rin, astagfirullah. Astagfirullah followed by action. Gagawin mo yun, hindi ka natitingin. Kasi walang faida ang kaalaman na walang gawa. Walang silbi. Mafi faida. Sino yung kapatid natin dito na nagsabi na, sino yun? Yung last two weeks, yung mafi faida, ano yung sabi niya? Ikaw, ano yung sabi mo? Ano yung action mo? No. Sign language. Ha? Mga kapatid, Kristiyano ka noon, ngayon Muslim ka na. Pag ikaw ay tinanong ng isang Kristiyano, magulang mo, kapatid mo, sino ba si Allah o ang Allah na sinasabi mong Diyos mo ngayon? Sige, sabihin mo. Sino magsasabi? Sino ang Allah? Volunteer. Bro, ikaw si Christian. Oh, ngayon, Muslim ka na ngayon. You are now a Muslim. You are no longer a Christian. Now, you Muslim. Who is Allah? Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang Panginoon ko at sa gitna at buhok sa akin. Siyang tagapagmamahala sa buhok sa lutan. Alam mo ba, bisag Kristiyano, mag-ingon siya parehas ana. Kinsa imong Ginoo? Sabi niya, Ginoo ko si Ama. Katangian na sasabihin niya, parehas gyapon sa imong mag-ingon. Siyang humubog sa akin, siya ang tagapaglikha, siya ang Diyos, siya ang nagtutustos. Kasi yan ang paniniwala ng tao sa Diyos. Pero, paano mo mapapatunayan
na ano ang pagkaiba ng Allah sa mga ibang mga Diyos-Diyosan. Diba, bro? Handang-handa ka na ngayon. Sige, sino? Kristiyano ka. Sino ang Allah? Ako ay isang Kristiyano. Gusto kong malaman kung sino talaga ang Diyos. Oh, bilang sa Muslim bago. Sige. Darating ako sa'yo. Kadyut lang ba? Kadyut lang. Suwe. Nauna si ano? Ang Allah ay nag-iisa. Hindi pinanganak, hindi nagkaanak. Very good. Kasi ang Diyos na Jesucristo ipinanganak, nagkatawang tao. Si Allah, nag-iisa. Ang Diyos ninyo na Kristiyano, Trinity. Dili ko mo sugot ana sa imong giingon na Trinity. May dagdag? O sige, ikaw. Sandali. Hulat bay. ay naglikha ng sanglibutan, mahabagin at mawain. Parehas ana isultig Kristya gyapon. Ang Diyos sa Ginoo sa Ama, siya ang tagapaglikha, ang pinakamaawain, pinakamahabagin. Same. Kailangan magbigay tayo na uniqueness na pagkakilala natin sa Allah na nabubukod tangi sa Kanya na wala itong si Jesucristo, ang si Ama, o si Espiritu, o si Santa Maria, o si Ginam. Basta. Ikaw bro, sino? Ayan. يوم من الأيام جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا محمد يا رسول الله من هو الله sifhum lana. Isang tao sa kapanahunan ni Propeta, dumating sa kanya isang tao. Sabi niya, usugo ng Allah. Sino nga ba ang Allah? Alam niyo lahat, Suratul Ikhlas, di ba? Sabihin mo, Qul huwallahu ahad. Ngayon, sasabihin ngayon, oy, Sheikh Umar, anong problema? Qul huwallahu ahad. Ngayon, papasok ngayon ang Allah. Allahu ahad. Iisa ang Allah. Ngayon, ibig sabihin, wala na yung Trinity. Walang ama, walang anak. Nag-iisa, namumukod tangi na wala siyang katumbas. Wala siyang kapares, katulad. Explain mo ano ang Allah. Ang Allah, hindi ito binabtize o sinabi ng kahit sinong nilalang. Kahit sinong tao o kahit sinong propeta. Dahil siya ang Allah ang tagapaglikha na nagpakilala mismo sa kanyang sarili. Na ang ibig sabihin po, nay, tatay, ng Allah, sa Arabic na sinasabing lafdhul jalala, na unique, na hindi pwedeng kahit sino sa lahat ng nilalang maging pangalan niya o katulad niya dahil hindi nararapat. Ang ibig sabihin niyan, ang pinakataas-taasan. Al-Ma'lu, ibig sabihin ng Al-Ma'lu, ang pinakamataas, pinakadakilan, nandoon siya sa kanyang kaharian, sa langit. Ngayon, dahil nandoon siya sa langit, sa pinakataas-taas, ang Allah, Al-Ma'lu wal-Ma'bud. Ayan. Diyan ka ngayon bro, papasok. Al-Ma'bud. Ano ibig sabihin ng Al-Ma'bud? Level 1. What is the meaning of Al-Ma'bud? Al-Ma'bud, ibig sabihin ng Al-Ma'bud, ay siya ang nananatili na perpekto na karapat dapat sambahin at purihin. Pinupuri, niluluwalhati, sinasamba. Yan ang ibig sabihin ng ma'bud. Tignan niyo ang katangian na ibig sabihin ng Allah, pinakataas-taasan, pinakamaalam, pinakamakapangyarihan, nag-iisa sa lahat ng kanyang mga katangian. Al-ma'bud, nananatili, na pinupuri, niluluwalhati at sinasamba, maski wala pa siyang nilikha. Allahu Akbar. Sabihin mo, Ustad, pinupuri, niluluwalhati, o maski wala pang siyang nilikha? Sinong pupupuri sa kanya kung wala siyang nilikha? Sasabihin mo, hindi na yan pinapasukan. Kasi ang ibig sabihin ng ma'bud, nananatili, na pinupuri at niluluwalhati. Bago niya likahin ang lahat. So dahil nalikha niya ang lahat, karapat dapat lang ng lahat ng kanyang mga nilika, ang anghel,
ang mga inkanto, ang mga tao, ang mga hayop, ang mga bato, ang mga halaman, ang tubig, ang dagat, ang hangin, lahat ng nandito sa sanlibutan, lahat ay nararapat na purihin at luwalhatiin ng Allah dahil yan ang pangalan niya na nananatili na ganyan siya. Dalil! Yes, of course, in the Quran, hindi ka pwede magsabi na kwentong barbero. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Tusabbihu lahu as-samawatu sab'u wal ardu wa man fihin. Wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi. Walakin la tafhamu ma tasbihahum. La tafqahu tasbihahum. Ano ibig sabihin ng ayan na ating binasa? Tusabbihu lahu as-samawat as-sab. Pumupuri, lumuluwalhati, sumasamba, kumikilala sa lahat ng nandito sa 7 kalangitan. Sino? Kinikilala at sinasamba at pinupuro nila ang Allah. Ang 7 kalangitan at ang kalupaan at ang sa pagitan nito, anumang bagay, anumang nilalang, anumang nilikha na nandyan, pumupuri at lumululhati yan lahat sa Allah. Ngunit hindi nyo alam. La tafqahuna tasbihahum. Hindi nyo alam, hindi nyo batid, hindi nyo nadarama kung paano yang mga yan ay pumupuri at lumulhati sa Allah. Nakuha, mga kapatid? Ang lahat ng nandito sa sanlibutan, mga Muslim. Sino ang hindi Muslim? Ang tao na sumasamba sa hindi tunay na Diyos. Hudyo, Kristiyano o mapagtambal. Mapag-imbok sa Allah. Pero ang tunay na Muslim ay anumang bagay, anumang nilikha at ang tao na sumusunod sa ano ang batas ng Allah na gusto niya na pairali na siya ang dapat sambahin. Kristiyano ito, Muslim ito. Ito Muslim, sumasamba sa Allah. Ito Kristiyano, iso na Nazareno, itim na Nazareno, sinasamba niya, hindi siya Muslim. Kawawang nilalang. Inilagay niya ang dapat ilagay sa tamang pagkalalagyan na inilagay sa maling pagkakalagyan. Dahil nandito tayo sa mundo para sambahin ng Allah. Sambahin ng Allah. Ang pagsamba sa Allah, mga kapatid, lahat ng ginagawa ng isang tao dito sa mundo, pwedeng pagsamba. Lahat. Wala kang hindi pwedeng sabihin na hindi pagsamba. Mag-aasawa ko, magsamba sa Allah. Pagsamba sa Allah. Kakain ako, pagsamba sa Allah. Iinom ako, pagsamba sa Allah. Darating ako sa batha para mag-aral, makinig, pagsamba sa Allah. Makikitungo ng mabuti sa kapwa-tao, pagsamba sa Allah. Makita ko ang kapatid ko, ngumiti ako. Bro, kumusta bro? Pagsamba yun sa Allah. Sadaka. Iinom ako, bismillah, pagsamba sa Allah. Nakita ko ang haram, a'udhu billah, pagsamba sa Allah. Hindi mo tinuluyan. O ikaw ay umiwas sa haram. Pagsamba yun sa Allah. Matutulog ako, pagsamba sa Allah. Magtatrabaho ako sa tamang oras na pagbubutihan ko ang aking pagtatrabaho. Hindi para sa bossing ko, pagsamba yun para sa Allah. Dahil ang pagsamba sa Allah na siyang dahilan kung bakit tayo nilikha, ay ang lahat ng paggawa ng kabutihan na mabuti, na inaalay sa Allah, na kinalugdan ng Allah. May mga mabuting gawain na ginagawa ng isang tao, akala niya pagsamba sa Allah, yun ay pinakamalaking X. Bakit X? Bakit? Very good, hindi katuruan sa relihiyon ng Islam. Maski sabi mo katuruan sa relihiyon ng Islam, pero hindi isinagawa ni Propeta Muhammad. Sabi ng mga ulama sa Quran na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga sinabi na alladina amanu wa amilus salihat. Sila yung mga naniniwala sa Allah, natatanggapin ang paniniwala nila sa Allah na sila ay magiging Muslim, wa amilus salihat, nagsigawa ng mga mabubuting gawain. Ang mga mabubuting gawain, kondisyon nito ay una, ikhlas lillah. Ano? Ikhlas. Gagawin mo yun para sa Allah. Hindi dahil sa bossing ko para
magbigay ng bonus. Hindi ako gagawa ng mabuti dahil nandoon yung akong gigugma. Basig musugot siya sa ako kay nagugman man gyud ko. Dili na siya bay. Gagawa ka ng mabuti hindi para sa tao, kapatid, para sa Allah. Pangalawa, ang gawain para sa Allah na sinasabi mong ikhlas, hindi matatawag na ikhlas. Maski ikhlas na sinabi mo na para sa Allah. Pero, kung itong gawain na hindi alinsunod sa gawa ni Propeta. Diyan ngayon sablay ang mga ahlul bid'ah, ang mga ahlul khurafat, ang mga Shia, ang mga Khawarij, ang mga ibang mga sekta ng mga kamusliman na sinasabi nilang Muslim kami, kasama kami sa Ahlus Sunnah wal Jamaa, pero ang mga gawain nila, ang kanilang akida, paniniwala, taliwas sa tunay na turo ni Propeta Muhammad. Anong saysay ng gawain mo? Ito sabi niya. Kung ganyan, ganyan, tanggalin mo. kumbaga sa pagtinis, tapon mo yung bola. Bro, sa Quran din, matatagpuan. Nagsabi ang Allah subhanahu wa ta'ala, Fima ma'na fil aya fil Quran. Sila ba ay naghahangad na iba pang relihiyon bukod sa Islam? Na samantala ang lahat ng mga nilalang na nilikha ng Allah dito sa mundo ay pumupuri at lumuwalhati sa Allah. Tignan mo yan, bro. Ang mga bato, ang mga dahon, wallahi hindi natin alam pumupuri lumuwalhati sa Allah. Ang mga bituin, ang araw, minsan si Abu Hurairah o si Abu Dhar, sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, Ya Abu Dhar, ayna Shams? Abu Dhar, nasaan ang araw? Sabi ni Abu Dhar, ang Allah at ang kanyang sugo ang tanging nakakabatid. Sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, Ya Abu Dhar, Ash-Shams taghrubu litasjuda rabbiha wa ta'udu illa bi'idnillah. Allahu Akbar. Sabi ni Propeta, Ya Abu Dhar, ang araw ay lumubog. Pumunta siya sa lugar na kung saan siya lulubog, na siya ay magpapatira pa sa Allah. Magsusujud. Itong mga bituin, itong araw na pag-ikot-ikot, ang mga uri ng mga yan ay pagsunod sa Allah at pagsujud sa Allah. At hindi yan babalik muling sisikat hanggat hindi pahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nasaan ka, isang nilalang na ang sinasamba mo ay hayop. Bato, katulad mo na tao. Asay umpak ni mo, gibuang ni mo diha. Saan mo nilagay? Bro, kung ang sinasamba. May mga ibang tao sinasamba niya kapwa tao. Yung iba hayop. Yung iba sinasamba niya, ginawa niyang bato o ginawa niyang kahoy. Wallahi, pasalamat tayo, bro. Nahilingin natin sa Allah na panatiling tayo sa relihiyong ito. Dahil ito ang tunay na kaligtasan. Yaman, bisag wakay kwarta. Importante pa yung Muslim ka. Okay, kwarta bay kayo. Di ko makapaglibre, malungkot ako. Kaliwali. Bro, importante Muslim ako. I am proud because I am a Muslim. And I worship God, one Allah. Siya ang sinamba ng lahat ng mga propeta. So ngayon, ang ilm na sinasabi nating kaalaman, mga kapatid, nag-uugnay ito na dapat mong makilala at kilalanin mo ang Allah. Kasi anong silbi ng ginagawa mo na wala kang sapat na kaalaman? Pangalawa, inuutos ng Allah. Dahil sa pagtuklas mo, pagkilala mo sa Allah, lalo kang nananabik na nagkakaroon ng tunay na pagmamahal, interesado at tunay na kaalaman kung sino ang Allah. Isipin mo, sinasamba mo, sasabihin mo nila, parang hindi makatotohanan ng mga Muslim kasi sumasamba sila sa hindi nakikita. Maingay ang kabinet na yan. Sumasamba sila sa hindi nakikita. Sagutin mo yun, bro, Brother Omar. Di ba?
Buti kami, nakikita namin ang Diyos. Feel natin na nandyan. Humihiling kami. Kayo, sumasamba kayo sa amrut. Hindi mo niyo nakikita. Anong sagot mo? Bro. This is a challenge to you, bro. One day, one of these days, you will go back in the Philippines. And maybe one of your friends and relatives, they're gonna ask you, who is Allah? Why do I believe you worship your God where you don't know? It is unseen. Hindi nakikita. Oh. Anong sagot mo pag yun ang tinanong sa'yo? Uminom na kayo ng kape? Omar, bakit ka sumasamba sa hindi nakikita? Sino sasagot? Mga Muslim kayo, bro. May encounter niyan. Paano mo mapapatunayan na nasa tama ka? Kung hindi mo ma-encourage o hindi mo ma-challenge ang isang hindi naniniwala sa Islam. Sandali, Ustad. Huwag mong sabihin sa akin, kailangan kong i-challenge, kailangan kong encourage, kailangan kong ganuin ang isang tao dahil, Jazakallah khairan Abdul Malik. Sorry, mauna muna ako magkape sa inyo. Kasi, hindi naman kinakailangan i-challenge mo yung tao eh. Maniwala ka sa hindi, wako'y labot. Importante, sinabi ko sa iyo ang Islam. Ang Islam, there is no compulsion in religion. Di ba? Okay. So, hindi kinakailangan ng challenge. Hindi kinakailangan na pilitin kita. Maniwala ka sa hindi, nasa iyo yan. Sa imo na siyang kinabuhi, wako'y labot sa imo. Importante, nagsulti ko sa imo kung si tinuod. Pero, kung sasabihin mo na sa akin na sumasamba ako sa hindi ko nakikita, na hindi nakikita ang Diyos, bakit? Kailangan ba na isa sa mga kondisyon ay ang Diyos ay makita mo? Kaming mga Muslim, naniniwala na ang Diyos ay kailanman hindi makikita dito sa mundo. Tapos. Noon siya na siya. Di na siya tinuod na Ginoo. Anong gusto mo patunayan? Ang Ginoo na tinuod na makita nimo? Bro, matutunaw ka. Tao na nila lang. Di lahat ng mga propeta, wala sa isa sa kanila na nakakita ng Diyos. Sinungaling ang tao o sinong propeta na nagsabi na nakita niya ng Diyos? Bulag, bingi, pepe, siraulo. Nasasabi niya nakita niya ng Diyos. Wallahi, hindi kailanman makikita ang Diyos dito sa mundo. Dahil ang tunay na Diyos ay magpapakita sa araw ng paghukom sa kanyang paraiso, sa mga taong papasok sa paraiso. So una, sasabihin mo sumasamba kami sa hindi namin nakikita, oo. Kasi isa po sa mga paniniwala namin ay hindi dapat makita ang Diyos dito sa mundo. Sabi sa Quran, sa Suratul Baqarah, alladhina yu'minuna bil ghaib. Yan, papasok. Sila yung mga naniniwala sa Allah na naniniwala sa mga hindi nakikita. Ngunit pinaniwalaan ng kanilang puso at isipan. Naniniwala sa Allah na hindi nakikita, ang mga anghel na hindi pa nakikita, naniniwala sa impyerno, naniniwala sa paraiso, naniniwala doon sa parusa sa libingan, pero ang naniniwala dyan ang puso at isipan ko na hindi kinakailangan kong makita. Hindi ko katulad ikaw na nagsasabi ka na to see is to believe. Kanang mga tao na nag-isulti sa inyo na to see is to believe, walay mga bakakon ana sila. Dili na nga tinuon ng mga tao nga, lahat ba bro, paniniwalaan mo kung anong nakikita mo? Ha? Para lang maniwala ka? Ngayon na sa kapanahunan natin dito sa IA na yan, nakikita mo na totoo, pero walay mga peke ang mga yan. Ano ba sinabi ko? IE? Uminom ako ng kape para tumala. Gusto ko sabihin, Omar, ay AI. Na-advance talaga, no bro?
O, di ba? May mga nakikita tayo ngayon na hindi totoo. Pero, kapanipaniwala. Parang totoo na hindi totoo. Kapanipaniwala na totoo na akala mong totoo pero sinungaling. Pero peke. Katulad ng mga iba dyan na mga, bro, kaibigan tayo sa Islam, totoo ako sa iyo, bro tayo, gito ganyan, yung pala peke. Pag talikod mo, nililibag ka. Pag hindi totoong kaibigan. Marami dyan ngayon, mga tao na mga Tupperware, plastic. So, ibig sabihin po, kami ay naniniwala na ang Allah, na siya mismo ang nagsabi, nung sinabi pa ni Ibrahim, sabi niya, si Musa alayhi salatu wasalam, Ya Rabbi andur kaifa, arini, sa Quran, nabanggit na, Ya Allah, ipakita mo sa akin kung sino ka. Sabi ng Allah, lan tarani, kailanman hindi mo ako makikita. Sabi niya, hindi ya Allah, para lang yatma'in qalbi, para lang magkaroon ng tunay na kapanatagan ng puso ko. Sabi ng Allah, sige, tignan mo yung bundok na yan. Kung magpapakita dyan ng iyong Panginoon, nagpaano nga ang bundok na yun, kung paano siya natunaw, nagkahiwa-hiwalay, at hindi na makaano. Ibig sabihin, ang tao, makita niya dito ang Diyos. Hindi kakayanin. Hindi kakayanin. Mamamatay. Sa kaluhalatian, kadakilahan, kapangyarihan, ng liwanag ng Allah subhanahu wa ta'ala. Naniniwala tayo sapat na. Yun ang Islam, bro. Kasi ang Islam, istislamu lillah. Ang pagtunay na pagsuko at pagtalima. Sumuko ka na. Naniniwala ka na dun. So ngayon, isa yun. Sa ang ibig sabihin ng ilm, mga kapatid, ang ilm, nasabi natin last week, dalawang uri. Ilmu dunyawi wa ilmu syar'i. Ilmu na mga kaalaman sa mundo, ang physics, mathematics, engineering, ang medicine, yang mga yan, kaalaman siya na voluntarily, na optional na pwedeng gawin, pwedeng alamin, pwedeng pag-aralan, at pag ginamit mo yan sa Islam, magiging pagsambayan sa Allah na meron kang gantimpala. Pero, ang tunay na dapat mong alamin na ipinag-uutos ng Allah sa iyo bilang isang Muslim, ay alamin mo kung sino ang iyong Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. So ngayon, ang Allah subhanahu wa ta'ala, ibig sabihin niya, pinakamataas-taasan, na siya ay nananatili, na pinupuri at niluluwalhati. Sambahin man ng lahat o hindi sambahin ng Allah, walang sumamba sa Kanya, walang mawawala sa Kanya. Kasi nananatili nga eh. Nananatili siya na pinupuri at niluluwalhati. Maski hindi natin sambahin. Sinong may kawalan sa tao? Ngayon, pagkatapos ng Allah subhanahu wa ta'ala, mahuwa an-nabiyyu. Mga kapatid, kung titignan natin, ang buhay sa mundo, pag namatay tayo, doon sa libingan, ito yung mga katanungan sa atin. Sasabihin sa iyo, man huwa rabbuk, wa ma nabiyuk, wa ma dinuk. Khalas. Tatlong katanungan na itatanong sa iyong libingan. Sino ang Allah? Sasabihin mo, Allahu Rabbi. Sino, Ustad? Paano yun? Baka magsalita yun ng Arabic na, man ko'y Arabic, kay kuan man ko, Bisaya. Hindi ko makasagot sa iyang sulti. Huwag ka mag-alalabay. Ang magbibigay sa iyo ng gabay ay ang pagpasok mo sa Islam at gabay ng Allah. Masasagot mo yun. Hindi kinakailangan na Arabic speakers ka. Maski Arabo ka pa na marami kang alam sa Islam, sa Arabic pagsalita. Pero kung ikaw ay namatay na nagtatambal sa Allah at hindi napatawad ng Allah, wallahi maski gaano ka kagaling ng Arabic, hindi mo masasagot yung katanungan doon sa libingan. Pangalawa, an-nabiyuk. Bahuwa an-nabiyuk. Okay, ngayon, papasok tayo sa Nabi. Mga kapatid, pag sinabi mong kayo, nagsabi na kayo ng ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hindi ba? Nasabi niya yun. Okay. Pag sinabi mong ashhadu anna Muhammad Rasulullah, anong ibig sabihin nun? Ito ay binubuo rin ng apat. Mamaya na yan, nakuha na natin yan dun sa una. Itong sa ang Nabi, ibig sabihin, apat na mga haligi nang ibig sabihin ng ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. There are 4 pillars of saying and testifying that Prophet Muhammad is the last messenger of Allah.
When you say, Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, what is the meaning of that? Una, as-sidqu bima amar. As-sidqu bima amar. Ustad, nag-Arabic na kami, dikit-dikit pagsulat mo, hindi pa maganda ang sulat mo, nasa level 1 kami. Ano nang mangyayari sa amin? Ha? Sige lang, bay. Matututo ka rin. As-sidqu bima amar. Ang ibig sabihin, as-sidqu bima amar, ay, I'm sorry, pupunta tayo dito sa set, dito yan sa number 2. As-sidqu bima akhbara, dito ay at-ta'atu. At-ta'atu bima amar. Ibig sabihin, total obedience to the commands of Prophet Muhammad. Naman siya nabay. Bro, kumusta ka dyan, bro? Uminom ka na ng kape. Mamaya, inom ka dyan. Ha? Malapit na tayo uminom. Huwag lang kayo mano. Ha? Hindi. Bro, importante na intindihan yung salita. Ha? Nakukuha natin. Ibig sabihin, at-ta'atu bima amar. Ang ibig sabihin ng Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, unang pillars niya, unang haligi, ay ang tunay na pagsunod sa utos ni Propeta Muhammad. Allahu Akbar. Ang pag-utos ng Allah at pag-utos ni Propeta Muhammad, simsim sawa-sawa. Mapi-farq. Walang pagkaiba. Anong pinag-utos ni Propeta Muhammad, dapat sundin, dapat gawin, kasi pag sumad, hindi niya nasunod ang Allah. So yun po ang ibig sabihin ng at-ta'atu bima amar. Dalil sa Quran, marami yan sa Quran. Bilagay lang tayo ng isang dalil. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, wa may yuti'ir rasula faqad ata Allah. Ang sino mang sumunod sa kanyang sugo na si Muhammad, tunay na sumunod siya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kondisyon sa paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, sumunod ka kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So lahat ng pag-uutos ni Propeta Muhammad dapat sundin. Pangalawa, as-sidqu bima akhbara. As-sidq, ano ibig sabihin ng sidq? Ha? Ha? Ano ibig sabihin ng sidq? Ang pagiging matapat sa ano ang sinabi ni Propeta Muhammad ay totoo na walang kasinungalingan. Ayan. Ang tunay na paniniwala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-sidqu. As-sidqu bima akhbara. Ang tunay na paniniwala, paninindigan, at pagtitiwala. Ano sinabi mo kanina, bro? Ang pagiging matapat sa lahat ng sinabi ni Propeta Muhammad, walang kasinungalingan. Totoo lahat. Khalas. Yun. As-sidqu. As-sidqu bima amar. Bima akhbara. Pagiging matapat kay propeta. Matapat. Okay, Tagalog. Pangatlo. An-nahyu bima naha anhu. An-nahyu bima naha anhu. Unsa ana siya, ustad? Unsa imong gisulat? Unsa maana-ana siya? Imong gikuan. An-nahyu bima naha anhu, ibig sabihin kapatid, ay ang pagbabawal sa lahat ng ipinagbawal ni Propeta Muhammad. Kung ipinagbawal ni Propeta Muhammad ang pagiging marites, ibawal mo sa sarili mo. Pinagbawal ang paglilibak sa kapwa, sa Quran, at ganoon din si Propeta Muhammad, sinabi niya,
lahat bawal. Ang ano? Ang ipinagbawal ni Propeta Muhammad, ang pagsunod sa mga pag-uutos ni Propeta Muhammad. Pangalawa ay ang tunay na pagiging matapat kay Propeta Muhammad na lahat ng kanyang mga sinabi, pawang katotohanan, walang kasinungalingan, walang pagdududa kailanman. Ang sino mang magpasinungaling kay Propeta Muhammad, magduda kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, labas sa Islam. But, Hmm. may tanong ko lang, totoo po ba pinalis ng ala ang ugali na magsinungaling kay Propeta Muhammad na magsinungaling? Magalit? Yung mga natural na ugali niya sa tao, tinanggap ba sa kanya yung Oo, nag-uugnay dyan, nung maliit pa si Propeta Muhammad na sa 6 na taon o 4 na taon, naglalaro sila ng kanyang mga kaibigan, dumating sa kanya si Jibril. Binuksan ang kanyang puso, tinanggal ang kanyang puso, inugasan sa tubig na Zamzam. Papaniwalaan natin yan. Sasabihin mo, Ustad, inupirahan, tinanggal ang puso, walang oxygen na, namatay na si Propeta Muhammad. Paano yun? Bata pa siya? Huwag mo pa iralin yung utak mo na paano yun. Ang Islam, pagtalima, pagsuko, pagsunod sa sinabi sa Quran at sa Hadith. Kalas. Hindi ko pa iralin ang utak ko. Kasi ang tao na pairalin niyang utak, paano yun, paano ganyan-ganyan, mabuang kabay. Wallahi, maraming mga nabuang dahil pinapasukan nila yung mga bagay na patungkol dito sa reliyong sa Islam na alam natin na hindi ka panipaniwala pero ang naniniwala ay ang puso't isipan na tunay na walang pag-alinlangan sa sinabi sa Quran at sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Propeta nagagalit. Minsan nagagalit siya. Pag nagkukut ba siya, nakikita mo namumula ang kanyang mukha. Oo. Pero hindi siya nagsisinungaling, hindi siya nabalitaan na siya ay nakapagsinungaling. Although minsan siya ay mayroong pagbibiro na parang akala mo pagsisinungaling yun, pero hindi pagsisinungaling yun. Dumating sa kanya isang matanda, sabi ng tigulang, sugo ng Allah. Makakapasok po ba tayo sa paraiso? Sabi ni Propeta Muhammad, oo, pero ang mga tigulang hindi makapasok sa paraiso. Sumamang loob ng tigulang. Umalis siya. Natawa si Propeta Muhammad. Binibiro-biro lang niya. Patawain niyo yung kapatid na yan. Oo, kasi walang tigulang na papasok sa paraiso kay tanan 33 years old. Allahu Akbar. Sino ba naman? Yun. Ibig sabihin, pag nakapasok tayo sa paraiso, Allahumma amin ya Allah. 33 years old. Fresh na 33. Okay bro, narinig natin ang nahyu bima naha anhu. Dalil sa Quran. Wama atakumur rasulu fakhudu wama naha anhu fantahu. Anuman ang idinating sa inyo ni Propeta Muhammad na sinabi niya sa inyo, gawin ninyo at ipag-utos ninyo ito. At anuman ang ipinagbawal ni Propeta Muhammad, sabi mismo ng Allah, ipagbawal niyo ang ipinagbawal ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung kayo ay tunay na naniniwala at nagdagnais na kayo ay magtagumpay. So nakuha natin yung nahyu bima naha anhu, ang pagbabawal sa mga ipinagbabawal ni Propeta Muhammad ay dapat din ipagbawal dahil yan ang ibig sabihin ng paniniwala sa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, pagsaksi na si Muhammad ay tunay na sugo ng Allah. Hindi lang yung pagsasabi na siya ay huling sugo ng Allah, bagkus itong mga ito ay dapat itong nasa puso't isipan mo. Ipagbawal ang ipinagbawal ni Propeta. Yan. Pang-apat ay an la ta'buda Allah illa ma syara'a bihi. Allahu Akbar. Syara'a bihi. Nah, ano ibig sabihin niya, Ustad? Mag-usap tayo ng taimtim, ng makatotohanan. Ang ibig sabihin niyan, bro, an la ta'budallah illa ma syara'a bihi, ang ibig sabihin niyan ay, wag niyo muna yan isulat. Makinig kayo rito. Pag naisulat, pag nasabi ko, isulat niyo. Wag niyong sambahin ng Allah. Yan ang ibig sabihin niya.
Huwag nyo sambahin ng Allah. Sandali, hindi pa ako tapos, bay. Huwag ka makuha. Mainit kayo ngayon eh. Mainit ang panahon, sumasabay na rin kayo. Yan ang maganda. Suwaya. Suwaya. Wallahi, totoo yan, bro. Wala na yung ganyan. Ganito na lang. Huwag nyo sambahin ng Allah maliban kung paano siya sinamba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Did I make myself clear? Nagkakaintindihan, bro? Nakuha nyo? Nakuha? Nakuha mo? Malabo. Malabo? Sandali. Pero hindi ko pa alam kung anong ginawa niya. Ayun. Okay. Darating ka doon. Kasi bago ka lang. Kailan ka lang yung Muslim? Bago? Mayo. Oh, Mayo. Maayo. Maayo di ay kabay. Kaya nagpasok ka sa Islam sa buwan ng Mayo. Maayo di ay. Oh. Maayo buntag sa imuha. Bro, huwag natin sambahin ng Allah sa katulad ng mga gawa-gawa ng ibang mga Muslim na sumasamba daw sila sa Allah. Pero ang pagsamba nila ay hindi alinsunod sa turo at paano sinamba ni Propeta ang kanyang Panginoon. And this is very easy. You worship Allah the way how Prophet Muhammad worshipped his Lord. That's all. Ba't ko papahirapan ng sarili ko na magsasayaw-sayaw? Na hindi sumayaw si Propeta Muhammad nung siya ay nagdasal sa Allah. At sabi ka, bro, oh my God. Sabi ko, hindi rin kumanta. May kumakanta. Dahil katulad sa Kristiyano. May mga kanta-kanta. Alleluia, alleluia. Sino sa inyo yung nag-ano na sa simbahan? Choir ka, bro? Ha? Natatawa ka sa sarili mo, ha? Pinagpakanta ka ni pare? Ha? Wala akong nakikita sa Christian na kumbahin ng Diyos. Subhanallah. Nakikita ko doon, puro Statwa. Magulo. Hindi mo maintindihan. Walang direksyon. Sa Islam may direksyon. Oo, hindi namin nakikita ang Allah, pero si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi rin niya nakita ang Allah, pero nakausap niya ang Allah at paano sumamba si Propeta Muhammad, ganun ang pagsamba rin ng mga naunang mga propeta, at hindi kami sasamba sa anumang uri ng ritual sa Islam, maliban na ito'y alinsunod sa kung paano ito ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. لأن الأعمال لا يقبل إلا بشرطين الإخلاص بالنية والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. There are only two conditions that Allah will accept our good deeds. Our ibadah, our worship. First, Allah will not accept our worship except that it is not purified. It is not ikhlas. Kailangan busilak na totoo ang iyong puso na sumasamba ka sa Allah dahil ito ay totoo sa puso mo. Na hindi pakitang tao at hindi parinig sa tao. Gumagawa ka ng mabuti para sa Allah. Pangalawa, gagawin mo yung gawain na yun kasi ang sinasabing al-amalu salih, gawain mabuti, ay ang pangalawa, mabuti siyang gawain dahil ikhlas. Pangalawa, ay alinsunod sa ginawa ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Yung po bang sala na ginagawa natin ay itinuro ng Anghel Jibril kay Propeta Muhammad at hindi ginagawa natin ng sala? Yes. Minsan dumating si Jibril alayhi salatu wasalam kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nagdasal si Jibril, nagruko, nagsujud, katulad ng pagdarasal ng mga Muslim ngayon. Nagtaslim. Pagkatapos, humarap kay Muhammad. Sabi niya, Ya Muhammad, hakada yuridu rabbuka an ta'budahu bimithli ma ra'aitani. Kaya ganun din ang sinabi ni Propeta Muhammad, sallu kama ra'aytumuni usalli. Dumating sa akin si Jibril, nagpatera pa siya, nagdasal siya sa katulad ng pagdarasal ko ngayon. Kaya sinabi ni Jibril na, Ya Muhammad, ang iyong Panginoong Allah ay nag-uutos na sambahin ko siya sa katulad ng pagsamba ko ngayon. Pagpapatera pa, pagluhod, at pagsujud. Kaya sabi ni Propeta Muhammad, sallu
Magdasal kayo, magpatira pa kayo sa katulad na kung paano ako nagpapatira pa. So, ibig sabihin, hindi haka-haka, hindi kwentong barbero, hindi narinig, hindi nakita, ngunit may basihan sa Quran at saka sa hadith. Ang Quran, nagsabi, sambahin niyo ang Allah na magruko, magsujud. Papaano? It was explained by the hadith. Si Propeta Muhammad ang nag-explain sa hadith. Sa Quran, hindi mo yun makikita. Sinabi, pinag-utos magdasal. Paano magdasal? In-explain ng hadith. Paano? Si Propeta Muhammad, ipinakitang gilas, ipinakita niya paano magdasal. Nakuha niyo, bro? Paano may isang Muslim sabi niya, alam mo, Ustad, hindi sapat yung 5 beses isang araw. Mas mahal ko ang Allah kaysa kahit sinong Muslim. Gagawin ko yung pagsamba na yan 6 na beses isang araw. Mas gugustuhin pa ako ng Allah kasi dinagdagan ko ng isa. Sukran? Sobrahan. Ano bro, palagay mo? Tanggap ba siya? Kailangan talaga ni Allah. I mean, yun yung inano ni Allah, na may tayo sa panganin, siguro yun yung personal na mga taga Luzon, Visayas at Mindanao. Bakit? Taga saan ka? O kaya nga, sabi ko, Luzon, Visayas at Mindanao. Makinig kayo taga Luzon, Visayas at Mindanao. Yun, pag ginawa ng isang tao, na nagsamba siya ng 6 na beses isang araw, umalis na doon sa tunay na dapat na 5 beses, dahil yun ang turo ni Propeta, yan ang pinaka-ingat-ingatan na huwag gawin ng isang Muslim. Sumobra, nagdagdag sa relihiyon. Kasi, si Satanas o si Iblis, ang gusto niya sa atin ay maligaw sa paano sambahin ng Allah. Lilinlangin ka niya, ipaparamdam niya sa iyo na ang gawain mong ritual na pagsamba sa Allah ay parang nararamdaman mo na totoo na ito ang tama, na akala mo yun na nga ang tama. Pero yun ay mali dahil hindi ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang sabi ng mga pantas, mas delikado ang paggawa ng pagsobra sa relihiyon o ang bid'a kaysa sa kasalanan na ginagawa na lantaran o alam nating kasalanan. Katulad ng panlilibak, pag-inom ng alak, pambababae, o lahat ng mga kasalanan, pumatay ka pa, kasalanan yan, lahat yan, malaking kasalanan yan sa Allah. Pag hindi mo, ikaw nagsisi sa Allah, marahil hindi ka patawarin ng Allah. Pero, sabi ng mga pantas, mas masidhi ang paggawa ng bid'ah. Anong bid'ah? Katulad yung sinabi mo, nagdadagdagan mo, nagagawin mong anin. Bakit, bro? Anong personal? Maliwaliwala personal. Hindi personal. Mali kasi nagdagdag ka. Hindi pwede yun. Ha? Nakuha mo yun, bro? Bilang Panguli, anong sinabi ng mga pantas? Kasi, yung bid'ah na ginagawa mo, akala mo tama. Kaya tuloy-tuloy mo pa rin siyang ginagawa. Samantala yung kasalanan na ginagawa mo, maaring ikaw, nagkasala, nagsisi, nag-guilty, pwede mong matigilan yon. Pero yung bid'ah, gusto mo lagi ginagawa kasi sabi mo, ito tama. Pero yun ang mali na hindi gusto ng Allah dahil hindi pwede gusto ng Allah na sambahin siya na hindi mo siya sinamba sa katulad ng pagsamba ni Propeta Muhammad. Ito yung pang-4, di ba? Nagkakaintindihan ba ang LVM? Ta'budallah. La ta'budallah illa ma syara'a bihi. Ma syara'a bihi. La ta'budallah illa ma syara'a bihi. Nakuha nyo? Illa ma syara'a bihi. Huwag nyo sambahin ang Allah subhanahu wa ta'ala maliban sa kung ay paano siya sinamba ng lahat, paano siya sinamba ni Propeta